I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Alam nyo bang si dating ex-Pangulong Digong laging high yata ito eh. O, siya yata yung bangag mga kababayan kasi iba-iba yung sinasabi niya. Sabi nga ng ibang guys ibang nagko-comment na over sa Fentanyl pala, no? Dahil alam po natin mula nung rally sa Davao matindi guys, buong mundo narinig lahat yung mga pambabastos niya sa Pangulong Marcos Jr. Well, not only that guys, noon pa lang 2022, 2021 nag-start magkampanya ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Siniraan niya na ito mga kababayan, binabatikos niya na, no? Alam niyo naman, 'di ba? Ang unang tawag niya sa kanya, weak leader, spoiled brat. Ayan, happy go lucky. 'Di ba? Yan ang tawag niya kay Pangulong Marcos Jr. Itong lately, sa madalang salita, diyan sa Davao, inulit niya na naman. 'di ba? Bangag, adik. Mayroon tayong presidenteng drug addict, sabi niya ganun, 'di ba? Alam niyo na po 'yun. Nakita niyo yung mga video na 'yan, no? So dahil diyan sa mga batikos niya, paninira niya sa Pangulong Marcos Jr. guys, parang natauhan yata si dating Pangulong Digong mga kababayan sa mga pinagsasabi niya, no? Siguro baka may nag-advise sa kanya na dahan-dahan sa mga pinagsasabi mo kasi Pangulo ng bansa yan. So anytime pwede niyang magbago ang isip niya at papasukin niya ang ICC at mapaimbestigahan ka, nga ka ngayon, 'di ba? Or else na isip niya rin siguro sa mga balita at napanood niya yung mga sinabi ni Pangulong Marcos Jr., still pa din ang kanyang panindigan na no ICC allowed. Siguro napanood din ni dating Pangulong Digong yan, no? So baka na-realize niya rin na kailangan na maging laylo ako sa mga pinagsasabi ko. Pero nung rally nila sa Cebu, nandoon pa din guys. Alam nyo naman guys, ang topic doon sa rally ng Cebu ay walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr., Speaker of the House, at si First Lady, ang Marcos administration. Yun ang topic nila kasi doon talaga, halatang kampanya ang aga, di ba? So, dahil dyan mga kababayan, sa mga pag-uugali ni dating Pangulong Digong, dapat talaga aalagaan talaga nito. O kaya, titingnan mabuti ng mga doktor niya kasi nagiging ulyanin ito. Hindi na tatablan dito ng memory plus mga kababayan. Sakit sa ulo ito. 'Di ba? Kahit anong klaseng gamot ay paggamot mo diyan, ipainom mo kay dating Pangulong Digong. Dating Pangulong Digong. Ay nako, hindi natatablan. Kahit mayonyisik yan, guys, hindi natatablan. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., baka nga na-over sa Fentanyl. Di ba? Yan. Kaya kung ano-ano pinagsasabi, laban bawi ito. Naloka ako. Alam mo, napanood ko talaga yung mga video niya. Nako, ewan ko kung sino man ang mga naniniwala nito sa mga pinagsasabi niya. Isa ring guys, ulyanin. Mga ulyanin, mga siraulo din, no? So, sinabi niya, 'di ba? Sabi niya nung nakaraan. Yan, sabi niya, narinig ng buong mundo na tinawag niyang adik si PBBM, former President Rodrigo Duterte, minabulaan ang sinabi niya na ito. Noong Enero sa rally sa Davao, nagulat ang marami, nasabihan niyang adik ang presidente ng bansa, ayan bungbong, bangag yan, may drug addict tayong presidente, yan si dating ex-president Digong, 'di ba? Alam niyo guys, alam niyo ba yung Fentanyl? Ito ay katumbas ng ito guys ng cocaine 'di ba? Totoo 'yun. Oo nga, may prescribe nga ng doktor 'yun. Pero kung talagang susuriin mo ito guys, katumbas ng cocaine ito.
So, droga ito mga kababayan. Kaya siguro, dahil na-overdose ito, kaya laban bawi ito si dating ex-president Digong. Okay, malamang guys, magre-react yung mga dide sa mga pinagsasabi ko. So, dahil dyan, so do you think guys, maniniwala na kayo sa mga pinagsasabi niya sa susunod? Ano na naman kaya ang banat niya against the current president? Baka sasabihin niya na naman, mayroon tayong presidenteng babaero. Yan si Bongbong, maraming babae. Baka yan ang susunod niya na namang banat. O, di ba? Marami Itong mag-ama na ito talagang joint forces sila sa paninira kay Pangulong Marcos Jr. lalo na kay Speaker. Nakaintindi mga kababayan. Pero lagi natin tandaan, sabi nga ng Biblia, ang taong umaalipusta sa kapwa ay bagbagsak ng Diyos yan. Pero ang taong mapagkumbaba, no? At mapagpatawad sa kapwa ay tataas ng Diyos. Tandaan po natin, last election. Ano bang ginawa ng side ni Leni Robredo, mga pinky? Oh, 'di ba? Binanatan si Pangulong Marcos Jr. Bambalahora, pambabastos. Kasama yan si Guanzon. Nakaintindi mga pinkies, lalo ng mga rally nila ay grabe. Pambalahora sa Pangulong Marcos Jr. Tingnan mo, 'di ba? Nung dumating ng final countdown ng eleksyon, guys. Nagiging landslide si Pangulong Marcos Jr. sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ayan. Karma is real. Ang akala nyo, yung mga pag-uugali nyo sa paninira at pambabastos, pang-alipusta sa kapwa. So do you think yung mga pangarap nyo na magiging presidente si Sara Duterte? Ay, malabo mangyari yan. Ang Diyos nakikita ang galaw ninyo, mga DDS. Ha? Yung pambalahura nyo kay Speaker of the House, ay sus, magkakaroon ng twist yan. Tandaan nyo yan. Ay pinapanood kayo ng majority ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, lalo't anti-China, halos majority ng Pilipino ayaw nila sa pro-China. O, 'di ba? Sino ang naglakas loob na ipinaglaban itong Western Philippines? Sige nga. Walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. at ang mga majority ng Pilipino. Ay si Sara, mayroon bang narinig natin na kinukundina yung mga Chinese vessel dyan? Wala. Hanggang ngayon. Nga. O, 'di ba? Yan ang pakatandaan nyo. Sa 2025, alam nyo kung sinong ibubuto nyo. Sa mga pro-fentanyl, wag nyo ibuto yan. Delikado tayo. Yan ang magiging sanhi ng hindi maipasa-ipasa ng mga gustong ipasa ng batas ni Pangulong Marcos Jr. Kasi nila yan haharangan nila yan pag mga anti-government Nako, sigurado yan. Hindi lang yan guys maraming mga pinkies natatakbo mga kababayan. Pinky at saka dilaw. Ay nako. Alam natin kung sino sila. So dahil dyan mga kababayan, itong sinasabi ni dating ex-president Digong, siguro naman hihinto na itong mga DDS ngayon na sasabihin bangag ang Pangulo Marcos Jr. at adik. Mahiya-hiya kayo pag sasabihin nyo uli yan. Bakit? Dahil mismo ang puon nyo ang nagsalita na sinasabi niya, wala akong sinabi na adik si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Huwag niyo sabihin 'yan. 'Di ba? Mismo si ex-President Digong ang nagsabi na hindi adik si PBBM. Tapos uulit-ulitin niyo. Mahiya-hiya kayo sa sarili niyo. Huwag kapala ng mukha. Kayo mismo ng puon niyo ang nagsabi na hindi adik ang Pangulo ng bansa. Totoo naman 'yon. Hindi naman talaga adik 'yan. Baliktad si dating Pangulong Duterte siguro ang adik dahil yun ang sinabi ni Las Cañas protector ng laboratory. Di ba guys? Dahil dyan, panoorin nyo to yung sinabi niya, laban bawi talaga ito. Kaya wag na kayong maniwala sa mga pinagsasabi ng mga DDS kasi mismo ang puon nila si dating ex-president Digong ay sinungaling guys. Walang katuturan yung mga pinagsasabi nila. Kayo wag na kayong maniniwala sala sa lamig, sala sa init. Agay. Yan po ang epekto ng mga fentanyl. Agay. So panoorin niyo to guys yung kanyang
yung kanyang short video na binawi niya yung talagang sinabi niya na hindi adik ang Pangulong Marcos Jr. Totoo po yan. Since pa naman, ay very well mannered ang Pangulo. Saan ka makikitang adik yung napakagaling mamuno ng bansa? Kayo naman, oo. So, see you guys on my next upload video. Bye, 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Taking drugs, pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Tanda na ako. Laban bawi yan dong. Ano namin noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw yung nawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. It's just the milk. Pero wala akong sinabi na pagpatayin ako ni Marcos niya, takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Gusto ko pa makuha ng another hanggang mamatay si Kaduaya. Magsabay namin. So, yun mga kababayan ha. Pruweba po yan. Ay nako, luludigoms nyo. Na-over na yata, kaya nakalimutan yung mga pinagsasabi niya. Sa susunod, ano kaya na naman sabihin niya kay Pangulong Marcos Jr. Tapos, pagdating ng press conference uli, bawi na naman. Sabi nga naman ko, sinungaling talaga ito. Gumagawa lang ng fake story. Di ba? Ganon din yung anak niya eh. Pabawi-bawi. Kasi ganito yan eh. Nag-message yung anak niya, nag-post nung last EDSA. Tapos, dahil, yes, February 25 yun. Nasa Cebu itong mga ito eh. No, nag-rally sila doon. Siguro baka kala niya eh, 3 million o 4 million ang tao doon. Kaya nag-post siya ng ganon. Baka akala nila maulit yung 1986. Ay, nako. Puti pa ang uwak, hindi na mangyari yun. Ngayon, may social media. Kasi noon, pinagtulong-tulungan nila si dating Pangulong Marcos Sr. Pero ngayon, di na. Di ba? O, tapos nung nakita niya siguro, mga kababayan, ito, kaisipan ko lamang So, nakikita niya siguro hindi gano'ng maraming tao sa prayer rally nila. Biglang bura. Ano ko yan i-upload ko yung video na yan. Yung mga post niya. Kasi nakasave yan sa akin Naka-line up kasi mga video ko kaya nahuli. So, yun guys huwag na tayo magtiwala kung ano mang sinasabi ni dating ex-President Digong, okay? Ay nako, hayaan nyo na yan. Siguro dahil sa edad niya, nakakalimutin. Kahit hindi totoo, ginagawa niyang totoo. Ganun talaga ang tawag dyan, tumatandang paurong. O, di ba? Ganun lang yun, kasimple. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. And alam nyo na, 2025 election mga senador. Kahit sino sa dalawang grupo, wag natin ibuto. Thank you guys. God bless Philippines. Babush.